Hello everyone, welcome back to my channel, Cargador sa Canada. Pagod na ako. As you can see, nandito tayo ngayon sa aming warehouse. So, supposed to be, wala akong shift today. So, minessage ako ni manager kung available daw ako. Kahit ilang oras lang. Kasi part-time lang naman ako dito. Tapos sabi ko, sige, papasok ako. Ayun, may pinagawa siyang project sa akin. So, samahan nyo ako, mag-Cargador ulit tayo for tonight's video. At itong si manager ko nga message nga ako kahapon pa. So, dapat early in the morning ako papasok. Tapos sabi ko naman, paano si asawa? May pasok din siya ng 9 to 6 p.m. So, sabi ko hindi pwede. So, papasok ako after ng shift ng asawa ko. Sabi niya, okay, sige. And yun, tinanong niya ako kung ilang oras ang gusto ko. Tapos sabi ko, open ba yan? Sabi ko, ano lang ako kasi may baby, 19 months old. Sabi ko, 3 to 4 hours lang akong available. At yun nga ang sabi niya sa akin, okay, sige, kung halimbawang gusto mo pang mag-add ng oras, it's up to you. Ayun nga, umuwi na nga siya at ako'y iniwanan ditong mag-isang nagtatrabaho. Sabi niya sa akin, alam mo na naman ang mga gagawin, so hindi mo na kailangan ng at i-supervise pa kita. Tapos sabi ko, ay talaga? Yun. At ito nga guys, sa Canada guys, ang mga manager dito, tinatawag lang namin sila sa mga pangalan, unlike dyan sa Pilipinas na sir, ma'am, ganern. Dito sa Canada, kahit dealer pa yan, may-ari pa yan ng mga kung ano mga businesses. So, ang mga tawag lang talaga namin sa kanila, yung mga pangalan lang. Halimbawa, yung manager ko ay Kevin, yung isa naman ay Stuart. So, minsan kapag halimbawang natutuwa kami sa kanila, ako sa kanila tinatawag ko ng, hi boss, sir, ganon. I have, do you mind if you can help me to find this in the top shelves there? Yeah, sure. 85. 85? 22, 30. 22, 30. Thank you. I need all of it, please. Yes, please. Thank you. At sila naman kapag nakakitaan kanila ng very hard working ka, sumusunod ka sa kanila, sila mismo ang magtatanong sa iyo kung available ka. So kahit hindi ka na magsabi na I'm available tomorrow, Mr. De, ganon. Sila na mismo ang magbibigay sa iyo ng oras. Sila mismo ang magbibigay sa iyo ng mga position, halimbawa supervisor, manager, sila ang magbibigay sa iyo ng ganon. Kaya dito sa Canada, kapag mga bago pa lang kayo, huwag kayong mamili ng trabaho, mga ganon lang. So, hello guys, nandito na naman tayo sa Alapaap. Nandito na ako ngayon sa aking wave. So, sasabihin ko lang na napakasarap sa pakiramdam na pinag-aagawan ka. Yung isang manager, gusto niya, doon ako sa kanya. Yung isa naman na talagang nireserve niya na ako. Nireserve. Sabi niya, no, she's with me. I asked her first to come here. Kasi may isang department, ako lang ang tao. So, ayun. Kaya, nakakatuwa lang, nakakataba ng puso na pinag-aagawan ka. Kasi alam nila kung paano magtrabaho. Wala akong pili sa trabaho. Even though supervisor ako dito, kahit anong tatrabahuhin ko yan. At yun nga, pag-usapan ulit natin si manager, yung tinanong niya pa ako, Rachel, gusto mo bang mag-whole day today? Sabi ko, naku, Mr. Deg, ano ngayon? Family day namin, day off ngayon ni asawa. So, it's time for to enjoy, kami, kung anong gagawin naming mag-anak, mag-picture sa labas. It's a family day today, Mr. Deg. Sabi kong ganun sa kanya. Kasi gusto ko din magkaroon ng family day kahit once a week lang. Kasi si asawa busy din. Ako naman, after ng shift ni asawa, magtatrabaho din naman ako. Yun. At ayun nga guys, ang pinapagawa pala sa akin ni manager ko ay yung mga clearance items. Kinuha ko sila isa-isa at actually, yung area na yan ang clearance area. So, para madali para sa customer yung mamili dyan. Yung mga clearance na, yung mga as-is na, yung hindi na kukuha or order. At yun nga guys, ay sabi ni manager ko, Rachel, hindi ka ba nagugutom o nauuhaw? Sabi ko, kung gutom lang naman, Mr. Deg, lagi akong gutom. Lagi akong gutom. So, lagi kami nag-aanuhan. Kumbaga, nagkikare naman siya sa akin kasi nga, hating gabi na, mag-isa na lang ako dyan. Hindi naman pala ako mag-isa. Hinihintay ko lang yung mga night crew, mga night shift. So, basically, mag-isa lang ako ng couple of minutes dyan. Siguro mga 30 minutes lang akong mag-isa. Yun. Tapos, dumating na yung mga night shift, mga night crew.
Sila talaga yung mga stocker, yung mga nag-i-stock na mga stuff from truck, yung mga delivery. So, di ba usually sa Philippines kapag ano ka, pag supervisor ka, magsusupervise ka lang, wala kang ginagawa, naka-lipstick. Dito hindi. Ang supervisor, madaming responsibility. Yun, ibang-iba ang trabaho, iba-iba ang ano. Ang mga manager dito, pagod. Ako pagod din. Actually supervisor ako dito. Tama naman, kargador, supervisor. Samantala sa Pilipinas, ang mga supervisor manager sa SM, mga nakalipsik, mga nakatakong dito, ay nako, try nyo mag-supervisor manager. At ito na nga guys, si manager ko nga nagpaalam din siya sa akin, uuwi na daw siya. Tapos sabi ko, paano ako? Ganon lang ba yun, Mr. Deg? Sabi niya sa akin, binigyan niya naman ako ng Tim Hortons. Tim Hortons, $10 sa pang Tim Hortons. So magkape daw ako at bumili ng ng pagkain. Tapos sabi ko, next time na lang, gabi na naman kako, saka nakakain na naman ako. Hindi pa naman ako gutom. Ano naman siya, very maalaga naman siyang manager sa akin, ganun. Actually supervisor ako dito. Siya nga ang nag-ano sa akin nagsabi sa may-ari na hardworking daw ako. Yun, kaya na-promote ako dahil sa kanya kasi nakita niya yung trabaho ko. Alas 9:38 na, nandito pa rin ako. Supposed to be 9 ako uuwi, hindi pa ako tapos. Sabi ko sa manager ko, uuwi ako ng 10. So, mag-label lang tayo. Magpiprint tayo ng label. Ano na yan? 6 print. Honor, hindi yan akin. Kay Abraham yan. 6. Yan. Label 3. S3. Gagawa tayo ng label. S3. Orange na isa. So, ganito nga yung mga label dito. 1, 2, 3. Ayan. So, kahit hindi na ako mag-print siguro ng regular price. Hindi na ako mag-print ng regular price. We'll see. And then 1. So, I've been doing this for 10 years. More than 10 years. So, confirmation process. S1. Print tayo. Dito lang. Ang dami-dami kong na-print. Kasi ito. Actually, ang trabaho dito madali lang. Hala, kulang. Yun nga lang, physical yung trabaho. Perfect. Yan. Very good, very good. Yan ang mga label namin dito. Kung hindi ako piprintang ng regular price, tama na yan. Madali lang siyang punitin. Bukas magtatrabaho ulit ako. Lagay lang dyan. Dito sa trabaho sa Canada, very lang. Yung relax lang. Yung hindi mo na kailangan ng basta relax lang. Relax lang ako Hindi ako namang problema. Bahala sila dyan. Basta ako magtrabaho. Ganon. Ito naman ang holder. Marurumi siya. At ito na nga guys, nilagay ko na yung mga print out kong mga label, isa-isa. Kasi gusto ko bago ako umuwi, nalagyan ko na siya ng label para kinabukasan, pag pumasok yung mga bigating tao, makikita nila na, ay, she did a really great job. Mga ganon-ganon. So, hanggat maaari, hindi ako umuwi nang hindi tapos yung trabaho. Yung paggawa naman ng label, na yan, simulat sa pulpa. Gumagawa na din ako ng label, nagpa-price change na din ako. Yung mga special prices, ako din ang gumagawa. Ngayon nga lang kasi talaga kailangan kong alagaan muna si Bunso. Ayan na guys, tapos na ako for tonight's video. Ayan na yung nagawa ko. Ayan. Ayan. Meron pa dito. Ito gagawin ko pa yan. Bukas na. Tapos ito gagawin ko din to bukas. Ayan. Ayan. Tapos ito gagawin ko din to bukas. Ay, bukas na. Gutom yung anak ko. Ito pa. Madami pa. Ayan na siyang nagawa ko. Yan, very good. Yan. Uuwi na ang kargador. Diyos ko po, ama.
Ayan. Ayan. Wala nang tao, ako na lang. Ako na lang ang kargador. Alas 10 na ng gabi. Inating gabi na.